Ngayong gabi. Bitbit ng lalaki ang asawa na naglakad ng halos 1 oras, maabot lang ang libreng check-up at magbaka sakaling maipagamot ang mga sugat. Regalo ng Diyos sa mag-asawang CJ at Mary Ann ang pagdating ng kanilang mga anak. Bumaliktad ang kanilang mundo nang magkasakit ang kanilang 9 anyos na panganay na anak na si Miguel ng rhabdoid tumor. Tunghayan ang kanilang kwento sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Susunod na. Ilang araw na lang, Pasko na. Ano ba mga plans ninyo? Where are you planning to spend your Christmases, ladies? Well, as usual, sa pamilya, kakain ng masasarap na pagkain. Ako naman, staycation. Siguro staycation with family this Christmas. How about you, Mari? I was planning to spend it with you too. You're welcome to eat with us, with all peace. Sagot daw niya ang natin food. Alam niyo, iba ba talaga ng ganap natin, di ba? Ito yung panahong may tendency tayong ma-stress. Kaya kalma lang. But even with all the hustle and bustle and the little hiccups that come with the season, ang mahalaga, kasama natin magsasaya ang mga mahal natin sa buhay. Pero maski hindi pa Pasko, pwede naman tayong maging masaya. Kaya't samahan niyo kaming magsaya. Ngayon dito sa Kapit Lang, God is Joy! We're broadcasting live from our studio and live streaming on our Facebook pages, CBN Asia and the 700 Club Asia. Kaya naman don't forget to like at i-share nyo na tong live video na ito at syempre mag-comment na rin kayo. At pwede rin po kayong mag-post ng inyong donation, Thanksgiving, or praise report and prayer request. Gamitin lamang po ang hashtag Kapitlang God is Joy. Pwede rin kayong mag-PM at makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger. Over the last 4 days, your giving has reached 1,544,801 pesos. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagbibigay para mas marami pa tayong maabot na mga kababayan nating nangangailangan. So let's keep the ball rolling. Tawag na sa mga numerong nasa inyong TV screen or drop us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia or CBN Asia. Yes, you can scan the universal QR code that you see on your screen to send your donation using GCash, Maya, BDO Pay at syempre ang Shopee Pay. Ayan. Meron ka ba naman? Meron. Maya't-maya, lalo na ngayon. Lahat po ata, meron na. Lalo na ngayong Pasko, no? Nandun na ang shopping natin. At sa una po nating kwento, binatang nakipagsapalaran dito sa Maynila para sa mas magandang kinabukasan ng pamilya. May mapala kaya siya? Panoorin natin. Isang lisensyadong guro si Ray. Mula sa Batangas, nagdesisyon siyang lumuwas sa Maynila sa hangaring magkaroon ng mas magandang kita. Since ako yung breadwinner sa family namin, I decided na itry ko yung career ko sa Manila. Nag-work ako doon as a teacher. Nagturo siya sa mga grade school students sa isang pribadong paaralan. Ngunit matapos ang 4 na taong pagtuturo roon, gumawa siya ng isang malaking desisyon sa kanyang karera. Kasama ko kasi yung kapatid ko sa Manila. Nagre-renta kami sa bahay. So, hindi enough yung salary. At saka, iniisip ko rin yung future ko, siyempre. Ano ang pabansang isda? Isinugal ni Ray ang trabaho sa paniniwalang mas maganda ang benepisyong nakalaan sa mga guro sa pampublikong eskwelahan. Mas maganda sa public teacher. Tsaka yun yung pangarap ng tatay ko sa akin. Ngunit sa paghahanap ng pwesto sa pampublikong paaralan, tumambad kay Ray ang pangyayaring malayo sa kanyang inasahan. Nung nag-apply po ako sa Division of Manila, hindi po ako napasama sa ranking. So, sobrang lungkot ko po noon. Sabi ko, hindi ko po alam kung saan ako mag-a-apply. Kasi hindi na po ako pwedeng bumalik dun sa private school. Para makaraos, kinagat na niya pati ang alok na magtrabaho sa call center. Ngunit hindi siya pinalad na makapasok doon. Nang siya'y muling sumubok, kabiguan ang kanyang sinapit. That time, almost 3 call center yung in-applyan ko. Hindi ko alam kung saan pa ako maghahanap ng trabaho, sabi kong gano'n. Nagsimulang maubos ang naipong salapi ni Ray. Dahil walang trabaho, hindi niya masabayan ang lumalaking gastusin sa Maynila. Inisip ko, saan nakukuha ng pera, ganyan? Nagre-renta lang kami ng bahay sa Manila. Minsan, humihiram ako sa kabarkada ko, ganyan.
Sa gitna ng walang katiyakan, isang programa sa telebisyon ang kanyang nasumpungan. May mga segment like yung nagka-cancer, gumaling, ganyan. Yung may prayer healing sila. In the name of Jesus, hindi siya nakakahanap ng trabaho. The Lord is just filling you with joy right now, and He is elevating you. He's giving you the confidence of God. It's being poured onto you right now. So that time, inisip ko, makukuha ko itong trabaho na to. Every time na mag-apply ako, yun lagi yung sinasabi. Mula nang makapanood ng The 700 Club Asia, nagkaroon ng positibong pananaw si Ray sa naranasang pagsubok. Nahimok din siyang i-donate ang natitirang bahagi ng kanyang salapi para sa The 700 Club Asia. Sa pag-aakalang wala nang magbubukas na pinto para sa kanya, saka naman siya nakapasok bilang call center agent sa isang kumpanya sa Maynila. Walang imposible. Inisip ko lang na ito na yung year ko, ganyan. Di nagtagal, natanggap din siya bilang guro sa magkaibang paaralan sa Makati at Batangas. Sobrang saya ko kasi in the whole division of Makati, number 4 ako. Tapos dito sa Batangas, number 1, ako yung nag-rank 1. Ngayon, matyagang nagsisilbi si Ray sa kanyang mga kababayan sa Batangas bilang grade school teacher. Bukod sa nabiyayaan siya ng pagkakataong magtrabaho sa pampublikong paaralan, nabuksan pa ang kanyang isip sa magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Iba yung makikita mo yung estudyante mo na natututo. Parang sinasabi nila yung natutunan nila sa araw-araw. So parang ang laking fulfillment as a teacher. Ang pagsubok sa buhay ng tao ay hindi na nga may aalis. Ngunit sa bawat paghihirap na tinitiis, ang tagumpay ay nagiging mas matamis. Sobrang laki ng tulong sa akin ng 700 Club Asia. Hindi habang buhay, ganyan yung kalagayan nyo. Kung ano yung ambisyon nyo, gawin nyo, samahan nyo ng determinasyon, tsaka yung pray lang, at tsaka yung tiwala sa sarili. Amen. Such a good advice, no? Amen. From Ray. Hindi ba ano man ang sitwasyon ang inyong kinararatnan, pagpursige lang. And first of all, trust God, no? Because God has a plan for everybody. That's right. We just need to find out, Lord, ano ba yung purpose mo para sa akin? At pag nalaman natin yon, ay magiging tama na yung direction natin. At we can be successful in whatever we I do. remember the story of Peter in the Gospels na kung saan they see Jesus walking on the water of the Sea of Galilee. And sabi niya, Lord, call me. Can I come on? The Lord says, Peter, come. So he starts taking that first step, the second step, biglang nawalan siya ng confidence and he lost his, faith, di ba? And so he began to sink into the water and Jesus picks him up and says, you of little faith, di ba? So yung kwento ni Ray is ganun din. When you're down to your last 300 pesos, napakahirap kasi kung ang seguridad natin, kinukuha natin kung saan laman ng ating bulsa, kung anong laman ng ating bank account, mahirap yung gano'n. Because you're forgetting that there's a good God, a loving God who's always there to take care of it. You know, a lot of us, especially those maybe who lose their jobs, di ba, ang daming nangyari dyan, especially during the pandemic, di ba? Na dami talagang natakot sa kanilang mga sitwasyon. But everyone who really continue to trust in God, the Lord ho ang nag-provide sa kanila. Sa katunayan, kagaya ni Ray, marami tayo, Mari, no, mga kaibigan natin, mga viewers natin, na kumisan, kagaya ni Ray, no, last money na lang. Pero sige, by faith, I will give it because it's part of God's principle, no? Na the Lord will be the one who will allow you to harvest, no? Kung ano man yung nasow ninyo, okay? Nakita naman po ninyo na sa gitna ng matinding pangangailangan ay humakbang si Ray palabas ng bangka at naglakas loob maglakad sa tubig sa pamamagitan ng pagbibigay ng natitira niyang 300 pesos. At hindi siya nagdalawang isip sa pagbibigay. Nakita naman natin kung ano ang naging kapalit nito. Nasa gitna ba kayo ng unos sa inyong buhay? May matindi pa kayong pangangailangan? Nais niyo bang maranasan ang naranasan ni Ray? Abay, subukan ninyo ang ating Panginoon. Sabi niya sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi. Subukan niyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. If you are challenged by that story and you want to take that step of faith, katulad ni Ray,
Type the amount of your donation on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia or CBN Asia. Pwede rin kayo mag-message sa amin sa X or sa Instagram. Kung gusto ninyo namang diretso nyo nang ipadala sa GCash o sa Maya, nasa inyong TV screen ang Universal QR Code. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numbers na nasa inyong TV screen. Sa mga magpapadala naman ng kanilang donasyon, narito ang espesyal na regalong handog namin sa inyo. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank and Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or I Remit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Pumukaw sa pansin ng aming Operation Blessing photographer na si Fred ang imahe ng mag-asawang ito sa medical brigade ng Operation Blessing sa probinsya ng Bohol. Bit-bit ng lalaki ang asawa na naglakad ng halos 1 oras, maabot lang ang libreng check-up at magbakasakaling maipagamot ang mga sugat. Nung una, kala ko pilay, tapos nilapitan ko siya, tinanong namin, yun pala, marami siyang sugat sa paa saka sa siko. Tumawag agad ako doon sa nurse natin na, ayun nga, nabigyan siya ng paunang lunas na sugat niya at na-explain yung sakit niya. Dahil 1 araw lang ang nilagi ng Operation Blessing sa kanilang barangay, naging limitado ang pagbibigay ng diagnosis at gamot kay Jessa. Kailangan niya ng laboratory exams para mas maging accurate ang diagnosis. Kaya makalipas ang ilang buwan, bumalik ang Operation Blessing na may bit-bit na magandang balita sa mag-asawa. Katuwa nga ang ating mga local partners. Kapartner din ang Cebu Pacific na nagbigay ng libreng airfare sa 2 nating staff. Bahagi ng programa ng Operation Blessing ang continuity of service sa pamamagitan ng Medical Assist Project. Sa ilalim ng proyekto, tutulungan ng Operation Blessing ang pasyente para sa gastos ng mga laboratory exams at ang magiging gamutan. Nandito po tayo ngayon sa Bohol at papunta po tayo sa isa sa mga pasyente na tutulungan po ng Operation Blessing. Mga 40 minutes po ito na bangka ride at ito po talaga yung heart ng Operation Blessing, no, na pupuntahan kahit malayo, kahit mahirap para po matulungan yung mga talagang nangangailangan. Dito namin nadatnan si Alex na bitbit ulit ang asawang si Jessa papunta sa kanilang munting tahanan. Hirap sa paglalakad si Jessa dahil tila naninigas at nananakit ang isa niyang tuhod at siko. Araw-araw, binibitbit ni Alex si Jessa. Siya ang nagsisilbing lakas sa gitna ng kahinaan. Bakit ganun ko kamahal siya? Kasi yung responsibilidad ko sa kanya ba, hantod sa akong kinabuhi, ako siyang panggaon. Sinasabihan ko lang, magpakatatag ka lang, mayawa ang Diyos, na mayroong Diyos nga dapat nating tawagan ba. Ako malipay nga na ikaguol nga kaluoy sa akong pares. Maguol ko kay ito, sige lang, basin masige na kong ingani niya, dili na ko katabang niya. Lagi na lang ako nagdarasal na sana hindi pa ako kukunin. Kasi maliit pa yung una ko. Bumuti na ang sugat ni Jessa dahil nagsimula na siya sa serye ng gamutan para sa tuberculosis.
Gayunpaman, kailangan pa rin niyang makapag-laboratory tests para malaman kung paano makaka-recover ang kanyang mga nanigas na kasukasuan. Hirap sila sa buhay dahil tanging sa pangingisda lang kinukuha ni Alex ang pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-aalala rin sila sa sitwasyon ng anak na si Vincent na may bingot o cleft lip and palate. Bakit ganun sa dami-dami ng tao? Bakit sa amin lahat pumunta yung mga problema? Lahat sinisi ko sa Lord, pero na-realize ko naman humingi rin naman ako ng tawad. Kasama ang Operation Blessing staff at iba pang mga pasyente, nagpunta ang team sa kalapit na ospital para maipa-check up si Jessa at maipalaboratory na rin. Sa amo sa orthopedic surgery, ang pinaka-common nga matapda ng TB, spine jud sa likod. Pero possible nga TB pudning kaning infection nimo sa siko. At dahil kailangan pang may i-rule out sa kaso ni Jessa, pumunta ulit ang Operation Blessing sa kalapit na bayan ng Tagbilaran. At dito nakumpirma na simpleng therapy na lang ang kailangan para makalakad na siya sa mga susunod na panahon. Ang anak naman na si Vincent ay naipa-check up na rin at isa sa ilalim siya sa life-changing surgery ng Operation Blessing. Saya ko yung nalaman ko, yun lang yung ibig sabihin para yung karamdaman niya, mag-take lang ng tambal at saka exercise lang. Sobrang salamat ko sa Operation Blessing kasi yun yung number 1 nga nag-aruga sa amin, nagsuporta sa amin. Talagang kung wala sila, ewan ko saan abutin yung pakiramdam ng misis ko. Salamat, sobrang salamat. Naalala ko tuloy yung story sa Bible, yung 3 friends with the paralytic man, no? Talagang yung faith ng magkakaibigan, yung nagpagaling, no? Dun sa paralytic, nakita ni Jesus yung faith ng 3 kaibigan. And nakita ko yung love mag-asawa na ito sa isa't isa. And that's what I love about Operation Blessing. Talagang pupuntahan ka, imposible man, malayo man. And not only that, kasi hindi lang, nakita naman natin na sobra talagang lugmok si Jessa, nawawala na siya ng pag-asa, pero dahil na rin sa kanyang pagtitiwala na may Diyos, ay dumating din ang Operation Blessing, and a little help really can go a very, very long way, for people like Jessa na nawawala na ng pag-asa. Iba rin po talaga ang Operation Blessing team po natin, dahil talagang nakita naman po ninyo, tinatawid nila ang dagat, nililipad ang mga himpapawid para lang maihatid ang tulong medikal sa mga kababayan po nating nasa liblib ng isla, tulad po ng Barangay Ubay at Pilar sa Bohol, kaya naabot natin si Jessa. Tama yan. Umaakyat din tayo ng bundok at tumatawid tayo ng ilog kasamang Operation Blessing Mobile Clinic. Isa siyang mini hospital on wheels upang magbigay ng medical services sa ating mga kababayan sa mga mahirap talagang maabot na mga lugar. Doon nagsasagawa tayo ng medical check-up, eye check-up, laboratory test, at medical distribution. Nagsasagawa rin tayo doon ng mga dental procedures at mga minor surgeries tulad ng circumcision. Ayan, nabanggit mo, Jamie, yung surgery, Alam po ninyo yung Operation Blessing ay mayroon ding programa na kung tawagin ay life-changing surgery. Yung mga kasong hindi kayang operahan ng doktor sa ating mobile clinic ay inire-refer natin sa iba't ibang partner hospitals ng Operation Blessing. Abay, marami na po tayong nai-refer ng mga kababayan natin para sumailalim sa life-changing surgery tulad ng cataract, cleft lip and palate, club foot, sakit sa puso, at marami pa pong ibang mga kondisyon. Amazing. At lahat ng yan ay naisasagawa namin dahil sa ating mga partners. Kayo, gusto nyo bang makipartner sa amin sa pagtulong sa ating mga kababayan na talaga namang nangangailangan ng medical assistance? Mag-PM na kayo sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or CBN Asia. I-type nyo lang ang donate at ang amount ng inyong donasyon. Kung kayo ay nasa X or Instagram, maaari rin kayo mag-private message sa amin doon. At sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, narito po ang aming maagang aginaldo para sa inyo.
Seasons may change. Economies are volatile. The weather changes, but the source of joy never changes. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Be a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Ang 2 gas stations na naipundar ni Teresa at kanyang asawa nawala na parang bula. Hindi inakala ni Teresa na aabot sa pagkalugi ang kanyang mga desisyon. Naging biktima po ako ng scam. Magpartner daw po kami sa business patungkol sa diesel. Ang nangyari po, pumayag po ako. Nag-try po ako dahil sa kagustuhan ko po na madagdagan po yung aming kita. Nagbago sila sa akin, bigla hindi ko na sila makontak. So umabot po yun ng mga hanggang 16 million po. Dahil dito, nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-asawa. Sobrang nagalit po yung asawa ko sa akin. Sinauli niya po ako sa nanay ko. Siyempre masakit po yun dahil hindi naman po yun ang inaasahan ko sa husband ko. Dahil ang alam ko po pag mag-asawa, kung ano po yung problema ng isa, problema po namin dalawa. Pati kinabukasan ng kanilang anak, nalagay din sa alanganin. Nauwi ito sa depresyon. Naisip ko po na magsusuicide na lang po ako para matapos na lang po yung pagsubok na yun. Dahil alam ko naman po kung gaano kahirap yung dinanas ng asawa ko. Napipigilan po ako dahil nararamdaman ko yung Holy Spirit na kasama ko siya. Sinasabi niya na, anak, huwag mong gagawin yan kasi meron pang mga anak mong nagmamahal sa iyo. Paano na lang sila? Sa gitna ng dumadagundong na kawalang pag-asa, inabot siya ng Panginoong Diyos. Nanonood po ako ng isang gabi ng 700 Club, isang magulang po, isang nanay, na kung saan kahit konti na lang yung pera niya, ibinigay niya yung kanyang pera ng kusang loob. Yung napansin po nung nagbigay na yung pong blessing niya, nakareceive po siya ng blessing sa pamamagitan po ng pagbibigay niya ng kusang loob sa 700 Club po. Doon po ako na-challenge. So, nag-try po ako dahil na-encourage po ako. Kung bibigyan ka, parang ang sarap po dahil kusang loob po akong magbigay yung mga tao. Mula sa bagong pag-asang nakita, dahil sa relasyon niya sa Panginoong Diyos, sinubukan ni Teresa na magsimulang muli. Unti-unting nahilom ang sugat sa relasyon nilang mag-asawa. Unti-unti po na bumabalik po yung dating magandang samahan naming mag-asawa. Since then po, gumanda po yung relasyon naming buong pamilya dahil naramdaman ko po na sinasagot at dinirinig po ng ating Panginoon lahat po ng mga panalangin po sa Kanya. Mula sa kawalang pag-asa, nabigyan ng bagong simula si Teresa. Noong 2018, laking pasasalamat ko po sa ating Panginoon Diyos. Dati po ito nakasangla ng 4 million. Salamat po kay Lord dahil unti-unti nga po na tinulungan niya po kami para babayaran po yung mga utang namin. Biniyaan po kami ng Panginoon ng magandang trabaho na kung saan tuloy-tuloy po yon, magandang trabaho, magandang koleksyon. Kaya yun po na naging sagana po yung mga biyayang binigay po sa amin ng ating Panginoon Diyos.
Mahalagang leksyon sa buhay ang di kailanman malilimutan ni Teresa. Ginagawa po natin magbigay sa Panginoon dahil mahal ko po ang Panginoon. Mararamdaman po natin ang tunay na blessing, hindi lang po sa mga kayamanan, kundi po sa yung pong tunay na kagalakan sa puso at tunay na kapayapaan sa isip. Ang ganda ng sinabi ni Teresa, sa gitna ng kalugmukan, utang, depression, si Holy Spirit yung nag-convict sa kanya. And nung nagbigay siya, ayun na binalik ni Lord. Umaapaw pa. Isipin natin na kung ganyan kalaki yung ating problema, talagang give up na tayo. But the Lord is never going to leave us. He'll never forsake us. All you have to do is kapit lang. Kapit lang. Kadalasan sa panahon ng krisis, diyan masusubok kung kaya natin magbigay sacrificially. Just like what happened to Teresa. That's right. Sa patuloy na pagbibigay ni Teresa sa gawain ng Panginoon, patuloy rin siyang ginagamit ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala. Hindi lamang sa kanyang sariling pamilya, kundi sa marami pang ibang pamilya. Nais nyo rin bang maranasan ang pagpapalang tinatamasa ngayon ni Teresa? Umpisahan nyo na rin na maging pagpapala sa iba. Maaari nyo nang gawin yan ngayon din. Kaya naman iscan nyo lang po ang Universal QR Code using GCash, Maya, ShopeePay, or BDO Pay app. You can also get in touch with us through the numbers that you see in your TV screen. Meanwhile, here's beautiful Kata with some of our special guests. Thank you, Jamie. Thank you very much. Ngayon po ay kasama natin ang isang multi-talented artist at siya po'y sumasagot sa inyong mga tawag, kaya tawag na po kayo. She's a singer, a dancer, a model, a digital influencer, and an actress. O diba, sa kanya na ang lahat ng talents. Please welcome CJ De Guzman. Hi, hello CJ. Po. Hello po sa inyong lahat na nanonood at hello po sa inyo, Miss Kata. Oh, hello to you. Si CJ po, gumanap po siya sa Tanikala Special ng CBN Asia, ang title Kampihan. How was your experience working with CBN Asia at that time, CJ? At ano yung kaibahan nito sa matagal mo ng karanasan sa industry? Nako, ang dami ko pong ikikwento, kaya lang konti lang po yung ating time. Pero ang talagang nag-highlight po sa akin sa experience ko sa Kampihan, yung behind the scenes po More than yung passion ko po in acting, sobrang nakakatuwa po. Pero sobrang highlighted ko po talaga yung mga behind the scenes na usap namin ng mga director, ng mga co-stars ko po, na talagang para siyang retreat po Parang hindi pa ako nagtatrabaho, para po akong naglalaro. And at the same time, na-experience ko yung love and syempre yung testimonies po nila, nalalaman ko din yung love ni Christ sa bawat isa sa mga kasama ko po dun sa show. And yung difference naman po niya sa kung paano po yung experience ko simula bata po ako, ay sobrang gaan po. Sobrang gaan po. As a worship leader din po sa church namin, para pong ginagawa ko po yung something that I love, and also I work with people na parehas ng belief ko. Parehas po kami, one page po kami dun sa ginagawa namin na bagay, which is yung ministry kay Christ, reaching people and saving souls talaga. Yeah, we have people like CJ who participate in our tanglang, in our specials. Hindi ba? Kaya naaabot natin ang mas maraming public, viewers sa ating maganda ng mga specials. Pero CJ, do you have any upcoming gigs and projects that you want the people to know about? Yung mga may caller po tayo, sumasagot. Kailangan po sumagot. Pero ayun po, yung mga recent shows ko po, yung Kada ng Ginto, yung pinaka-recent ko po is The Tanikala and Lyric and Beat. Pero so far ngayon po, nagfo-focus ako sa aking ministry sa church and sa school ko po. So yun muna po ngayon. Ayan, abangan niyo po ang mga ganap ng multi-talented na batang ito. At suportahan po natin siya tulad ng pagsuporta at pagtangkilik ninyo sa amin. Ngayon naman, CJ, basahin natin, dahil ang dami mga tumawag. Napakadami po. Tumatawag po sila at nagbibigay ng mga pledge nila ng kanilang mga pagsuporta. Apo. So, eto po, basahin po natin sa fund transfer po kay Miss Edelisa from Zamboanga del Sur, 2,000 pesos.
Minerva and Charm from Laguna, 1,000. Grace from Rizal, 800. Mirna from Pasig City, 1,000. Thank you so much po. Miss Andrea, 500. Joanna from Pampanga, 100 na one time and then 500 monthly. Rosemary from Bacolod, 500 monthly. Debbie from South Cotabato, 500 monthly. Lizelle from Rizal, 500 monthly. And Sonny, 500 monthly. Sa ating M. Luwilier, si Anthony from Bulacan, 18,500. And sa credit card naman po, si June and Judith from Australia, 2,500. Janet from Manila, 500. And Luningning, 1,000 monthly. Naku, maraming salamat po sa mga nag-donate. Tsaka narinig nyo, pwedeng gamitin ng credit card, no? It's fast, safe, and easy, no? Lalo na doon sa mga nasa abroad, no? You can do that. Just keep on calling and keep on donating. Maaari po kayo mag-donate through Maya and pwede rin through GCash and PayPal. Iscan nyo lamang po itong universal QR code sa inyong TV screen. At sa mga kababayan natin na nasa abroad, pwede kayong magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan din ng iRemitX. Meanwhile, here's Jamie for more updates. Yes, thank you so much, Kata. Ngayon ay mag-shoutout naman tayo sa ating mga FB Live viewers. Ayan, shoutout natin ang mga nasa Israel. Hello po sa inyo. Saudi Arabia, Finland, UAE, at of course ang ating mga taga Abu Dhabi. Hello po sa inyo. Mag-comment lang po tayong lahat. At ito na nga, meron tayong comment na babasahin ngayon sa ating screen. Ayan, si Adrian, sabi niya, "Thank you, Lord, for the blessing I received recently. God is good." Ayan. At syempre si Ann, sabi niya, "God is good all the time. Kagabi lang humiling ako na i-bless niya ako at ang mga taong may pinagdadaanan gaya ko. Lord, answered my prayer." Yes, thank you, Lord. Pinupuri, pinapasalamatan kita, Panginoon. Lord, ayan. Thank you for your comments. Ayan, and of course, may mga nagbigay rin ng ating FB stars. Si Harold J, 20 stars. At si Evelyn, nagbigay din siya ng 20 stars. At sa PayPal din, si Ligaya from Australia, nagbigay ng 1,000 pesos. At sa GCash naman, si Monette from Albay, 500 pesos. At si Elmer, nagbigay din ng 500 pesos. Kaya naman, ayan, so far, your giving has reached to 1,581,416 pesos! Woohoo! Keep on donating sa mga magpapadala ng kanilang donasyon. We have these exclusive gifts for you. When fashion meets compassion, you can make someone smile with your God is Good statement shirt and provide the sick, hungry, and discouraged with much-needed support. For a donation of 2,500 pesos, plus you will get streaming access to Peter Kairu's Kapit Lang, God is Joy audio teaching. He is the same yesterday, today, and forevermore. Be a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Ito si Kyle, 13 taong gulang. Isa sa mga pinakabatang advocate ng child sexual abuse prevention. Nagpunta po sila kasi dun sa court namin. Tapos parang naano po ako, na-inspired po ako. Mula sa pagiging isang attendee, ngayon ay isa na si Kyle sa mga child volunteers ng CSAP seminars na isinasagawa ng Talking Hands Foundation sa suporta ng Operation Blessing at ng Orphans Promise. Kasama rin ni Kyle dito ang kanyang mama. Yung pagsama nila, natututunan nila yung mga mabubuti, hindi masasama. I-share niya din sa mga kapatid niya. Lalo na yun sa good touch and bad touch na yun. Alam niya na ng mga kapatid niya. Layunin nitong tulungan ang mga bata na makaiwas na maging biktima ng sexual abuse.
Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng kaibahan ng good touch at bad touch gamit ang mga kanta at comics. Dito sa comic book na ito, na ituturo natin yung mga senaryo na kung halimbawa ang isang bata ay merong potensyal na maabdak, maabuso, alam nila kung anong sasabihin, ayaw ko, hindi ako magsisekreto. Sasabihin ko sa isang nakatatanda na merong nangyayari sa akin. Hindi dapat sa oras na binabasto sila. Hindi na dapat na nakatungangan na lang sila. Dapat sila sumigaw ng ayoko at huwag magsinungaling. Ayon sa datos, 7 milyong bata ang sexually abused bawat taon sa Pilipinas. 70% ng mga batang sexually abused ay nasa edad na 10 hanggang 18 taong gulang. 20% ay 6 na taong gulang pababa. Rape umano ang pinakamalaking kaso ng sexual abuse sa mga bata. Sumunod ang incest na 33% sa lahat ng kaso. Kaya naman mabuti ang ginagawa ng SISAP sa pagtuturo ng mga bata upang makaiwas na maging biktima ng sexual abuse. Sa pag-like gusto ko parang tuloy ito kasi parang nakatulong ako sa mga kabataan. Laki pala ng 7 million. Hindi, totoo yan, Mari. Alam mo naman tayo, di ba? I have been involved with the child rescue ministry. Even my own daughter, she's against, she's in a foundation naman that saves women and children who are trafficked in sex, no? So, usong-uso, hindi ko masabing usong-uso sa mapakinggan, pero napakatalamak. Yes. Yun, that's what I would say, no? Panahon na. Sobra-sobra talaga. Kailangan, I know government is doing something about it. The local government, for example, I know of Quezon City, kasi taga Quezon City tayo. Ay meron din sila mga ordinansya laban dyan, But still, kailangan yung edukasyon ng tungkol dito ay nagsisimula rin sa mga tahanan. Kaya mabuti na Operation Blessing funded the printing of this comic. Yes. Itong hawak mo. Yes. Comics kasi para sa mga bata at para mas madali nilang maintindihan. At may mga, it's easier kasi talaga to do it this way. Mas madaling makakommunicate sa mga bata. That's correct, no? Hindi lang sa mga bata, pati mga magulang can study this together with the children. Kasi sino ba naman ang nagpunta ng paaralan para pag-aralan yung tungkol dito sa abuse? Mga ganito, hindi ba? Kaya maganda nga na ngayon ay tinuturo na. No? And thank you to Operation Blessing dahil available tong comics na ito. Huwag magsikreto, no secrets. Tinuturo sa mga bata kung sakaling sila pala ay biktima na or sila ay pinagtatangkaan na at kailangan sila ay magsalita, magsabi na may nagaganap o potential na may maganap laban sa kanila. Baka mamaya pwede natin pag-usapan kung paano makaka-avail ng comic book na ito. Baka may online version tayo na pwedeng puntahan ng mga magulang, di ba? So we'll find that out later. But napaka-holistic talaga po ng mga programa ng Operation Blessing. Hindi lamang disaster, medical, livelihood, education, children's programs ang handog natin, pati ang mga ganitong sensitibo, ngunit napapanahong issues na apektado ang ating mga kabataan ay tinutugunan ng Operation Blessing. And we are able to do that dahil sa donasyong ibinibigay ng ating mga partners at supporters. At nakita naman natin ang impact nito sa buhay ni Kyle. He volunteered himself to reach out to other children. Tara, samahan po natin siya. Sama-sama tayo sa pag-abot sa mga kabataan para hindi sila tuluyang mapariwara. Mag-PM na po kayo sa aming FB Messenger, the 700 Club Asia or CBN Asia. Type donate and the amount of your donation. Let's do that right now. Amen. Sa mga nais magpadala ng kanilang donasyon, narito ang aming maagang pamasko sa inyo. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today.
Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Sa susunod nating kwento, batang na-diagnose na may cancer noong 9 na taong gulang pa lamang siya, ngayon ay binata na. Ang kanyang pakikipaglaban sa Big C. Panoorin po natin. Regalo ng Diyos sa mag-asawang CJ at Mary Ann ang pagdating ng kanilang mga anak. Subalit, I'm sorry to say this, your son has cancer. Bumaliktad ang kanilang mundo nang magkasakit ang kanilang 9 anyos na panganay na anak na si Miguel ng rhabdoid tumor. Isang pambihirang tumor na karaniwang nakikita sa mga bata. Yung kanyang rhabdoid tumor nakuha yan sa kanyang urinary bladder. So during the first operation, tinanggal na yung isa niyang ureter, na-cut na rin yung bladder niya. Based on my personal research, only 20% lang ang nag-survive. Devastated talaga yung feeling namin. What will happen to our son? Mamamatay na ba siya? I even asked my husband, bakit tayo? Bakit ang anak natin? My husband said, may purpose si God. Hindi nagdalawang isip ang mag-asawa na dalhin ang kanilang anak sa isang ospital sa China para sa gamutan na aabutin ng 6 na buwan. Yung makita mo na tinutusok yung anak mo, yun yung masakit for me eh. On the 4th month, they found another tumor, the recur of the same area. They did a cryosurgery para ma-frozen na yung tumor. Sa pagbalik ni Mary Ann sa Pilipinas, inimbitahan siya ng isang kaibigan na dumalo sa healing seminar sa isang Christian church kung saan ipinapanalangin nila ang may mga sakit. Lingid sa kanyang kaalaman, ang naturang healing session ay kinunan ng video na ipinadala sa Filipino communities kung saan ay nagpapagamot din sa isang hospital doon si Miguel. Kaya napanood ng mag-ama ang video. Na-touch ako noon how they really care and love for people. Hindi ko sila kilala. Pero, bakit nila kami ganun ipag-pray? Sa pag-uwi ng mag-ama sa Pilipinas, dumalo ang kanilang pamilya sa Christian service at doon ay isinuko nila ang kanilang buhay sa Diyos. Mula noon, mas tumibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon na siyang naging kalakasan nila lalo nang makita sa kanyang CT scan na naging active muli ang bukol. Naging 9 centimeters ang laki. Hawak kamay nilang sinuong ang chemotherapy ni Miguel. Sinubukan din nila ang gene therapy na bagong treatment para sa cancer patients. Kapag si Megs in pain, he would just call the name of Jesus. It was not easy. It was really tough. Seeing your child going through a lot of treatments. Sa matinding pagsubok na kinaharap, naging karamay ng mag-asawa ang The 700 Club Asia. Everyone watching this very moment, Lord, just yearning a healing touch from you. We say in the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, sickness, you can no longer stay in that body. I know in my heart that he was praying for my son. Doon nag-grow yung faith namin na ito, we just have to give our full trust. Ang pinag-pray lang namin mag-asawa, Father God, Jesus just shrink the tumor. Nagpa-CT scan siya ulit. Nakita doon na yung 9 centimeters now, 3.5 centimeter na lang. Inoperahan si Miguel para makuha ang tumor sa kanyang katawan. Pero laking gulat nila sa kanilang nadiskubre. Andun yung surgeon namin. Sabi niya, naka-open na po si Migs, in-explore na po namin lahat, pero wala ho kaming makitang tumor. Wala na kaming makitang mass. Sabi ng doctors namin, we have not seen a tumor na nawala in 10 days kasi present yan 10 days ago. God
did amazing thing. Instead of shrinking it, nawala. I was really crying and praying and praising God. Ninakawan man ng pagkabata noon si Miguel. Ngayon, namumuhay na siyang malaya at cancer-free. That time, if ever mamatay ako, I would go to heaven. Ganun. Binigyan niya ako ng one more chance. Sobrang grateful kasi I get to share yung story para maka-inspire pa ng other kids, other people na may cancer na lumaban na. Alam ko na si God nandiyan. He's got my back. It's really a proof that God does miracles even up to this day. It is really meant to be shared, to glorify the name of our healer. Amen! Ay, naku, alam po ninyo, alam mo, Jamie, kasi sa totoo lang, akala natin ang cancer ay nangyayari lang sa mga matatanda, pero nangyayari sa maraming mga kabataan. Kaya nakakagulat talaga, or, you know, I can feel for the family, no, na napakahirap, napakasakit, parang feeling mo ay death sentence, di ba? Sabi nila, yung cancer is the dreaded C, hindi ba? Kasi akala it will always lead to death, but not so. Yes. Not really so. We saw it in the story of Miguel, no, na God performs miracles. Yes. But you see, you know, we have to take seriously the lab reports for sure. No, what the doctor tells us. No, you have to go through that process. But we also saw in that story, and I would say it happened to me too, you know, that it is the word of God, the promise of God that His will is to heal. Right. Ha? Alam po ba ninyo yun, ang will ng Panginoong Diyos ay pagalingin tayong lahat. Sa katunayan, nung mamatay si Kristo sa krus, you know, it's not just to save us from our sins, but also to heal us from all our infirmities, no? So that is God's will for us. Gustong-gusto ko yung ginawa ni Miguel. Every time nasasaktan siya, di ba, nagkikimo siya, sinisigaw niya, sinasabi niya yung pangalan ni Jesus. And now, diba? And Jesus will always show up. Yes. Call His name and He will show up. He's there. Tunay nga po na ang big C namin ni Miguel ay hindi cancer, kundi our big C is spelled C-H-R-I-S-T. Right. Christ Jesus is our great and mighty C who fought and still fights for us sa pinagdaraanan po natin. Kung ano man po ang challenging situation na kinakaharap nyo ngayon, let Christ fight for you. That's right. Kung kayo ay may pinagdaraanan ngayon, sakit man yan o problema, idulog natin yan sa Panginoon. And maybe some of you is watching right now, katulad ni Miguel, no, may experience ka ngayon na may sakit ka, may cancer ka, no, sabi ng doktor, may taning ka na, wala nang pag-asa, hopeless situation ka na. The Lord is telling you and healing you right now in the name of Jesus. It's not an accident. Nanonood ka ngayon, and the Lord is, you know, giving you that power, no? And the Lord is extending His power to your body right now, and be healed right now in the name of Jesus. And someone also is watching na may diabetes, no? May sugat ka, malaki na yung sugat mo sa paa, hindi gumagaling, hopeless, nasa hopeless situation ka na rin, and the Lord is telling you, you are healed in the name of Jesus. The Lord is healing you and providing for you. My way out, says the Lord, and He is healing you right now. Receive your healing in Jesus' name. Yes, Jamie, there's somebody in the hospital right now. You're suffering from pneumonia, and you feel that this might lead to death, but God said, no, I am healing you right now. Just receive your healing. There are some people who have cancer of the pancreas, cancer of the lungs. They say that mabilis lang yan. In other words, it seems like a hopeless situation, but nothing is impossible with God. And He's telling you right now, you just hold on to me, the Lord says, because I want to heal you. I have already healed you. So receive your healing. Cancer of the pancreas, be gone in the name of Jesus. Cancer of the lungs, in the name of Jesus, be gone. Breast cancer, there are some women right now who are watching, and you're feeling hopeless, and you think this thing might lead to death, but God said, no,
I'm touching you right now and I'm healing you. Just receive it in the name of Jesus. Someone who's watching also right now, no, depressed ka. Matagal ka na naka-isolate, 3 months, 5 months, 6 months. Ayaw mo nang lumabas. You are also in a hopeless situation. The Lord is, you know, it says in the Word, His hands is not too short to save and to heal you right now. Inaalis ka niya dyan sa madilim na kwarto na yan, sa madilim na sitwasyon mo na yan. And He's telling you, anak, I am your Father. I am a father to the fatherless. And niyayakap ka ng Panginoon. He is enough for you, says the Lord. Be healed in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. Isang senior accountant sa Saudi Arabia si Rodel. Bilang breadwinner ng pamilya, naging sobrang busy siya sa work, business at part-time job. Dahilan kung kaya nananatili pa rin siyang single. Nung nasa Pilipinas ako, there were many people asking when I am going to marry. Ang lagi kong sinasagot sa kanila, I'm still enjoying. Pero sa loob ko, andun na rin yung desire ko mag-asawa. 2015, when my work was transferred and also my accommodation, I was alone in my room. There came sleepless nights na talagang di ako makatulog. Nag-iisip, malungkot. That's the time that I felt lonely. The words in Genesis 2:18 became true to me. It is not good for a man to be alone. So, ginamit ko yung moment na yon para mag-pray and ask the Lord for a partner in life. Taong 2015 ay sinubukan ni Rodel na manligaw. Subalit kalaunan ay nabaste din siya. Ang feeling ko during that time, syempre masakit, saka tutuksuin ka na naman ng mga kasama mo sa church. So I thought siya na yung answered prayer ni Lord para sa akin. But I was wrong. Broken-hearted noon si Rodel nang makasumpong siya ng kalakasan mula sa Diyos sa tulong ng programang The 700 Club Asia at ng 24/7 CBN Asia Prayer Center. Sa Pilipinas, dati nanonood na ako ng 700 Club Asia. So nagpunta ako dito sa Riyadh. Nanonood ako through yung mga replays na lang. You have hope in Him. So receive this hope, receive this healing, move forward. I remember Saturday po yun noon. Tumawag ako, sinabi ko sa kanila yung gusto ko na magkaroon ng partner in life. So ayun nga po, pinag-pray nila ako sa pangalan ni Jesus. In His perfect time, ibibigay rin niya yung right girl for you. Siyempre, pinag-pray rin nila sa akin na maibsan yung nararamdaman kong lungkot that time. Pinag-pray nila na sana i-comfort ako ni Lord noong mga panahon na yun. Nang sumunod na taon, tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin sa katauhan ni Elaine. One of my relatives, yung pamangkin ko nga, may pinakilalang woman sa akin. Inad ko siya sa Facebook. So ayun, doon na nag-start yung communication namin. Hanggang naging prayer partner ko siya. So naging official kami noong July 19, 2017. Marunong at magaling ang Diyos. Talagang kung si Lord mag-bless, napakabilis. Malaki ang pasasalamat ni Rodel at Elaine sa Panginoon dahil sa sunod-sunod na mga pagpapala at milestones sa kanilang relasyon. Isa na rito ay biyaya ni Lord na isang cute at healthy daughter na si Elle Rain. So I just praise God for giving us a wonderful family. Si Lord, He has His ways. Dati ang pinagpipray lang ng asawa ko pati ako, which is a lifetime partner. But we didn't know na ganun na lang siya kabilis kung paano makapag-answer ng prayer. Sabi nga, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. True love waits. Just pray at magtiniwala lang sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa prayer center dahil andyan sila lagi na willing makinig sa iyong hinaing at sa iyong mga prayer concern.
Ganda, nakakakilig naman yun, Mari. Talagang God is our greatest matchmaker. Amen. At ang prayer center natin, concerned din, diba? Pinagpe-pray din pati love life. Kaya pwede kayong tumawag sa mga single dyan, diba? Update lang natin ang kwento nila, Rodel. Rodel and his family are now living in Melbourne, Australia. Baka dumami biglaan tumawag sa call center tonight. Ano mo, Jamie, since madalas ka mag-conduct ng mga conference at nagbibigay ka ng mga talk sa mga kabataang single tungkol sa importance. Yun nga, waiting for your lifetime partner. Baka meron kang advice yan, mga couple of tips lang for those who are waiting, medyo iisip bang meron ba dyan sa labas, waiting for them, or... Ako, Mari, talaga, advocacy ko talaga yan eh, for how many years na. And ako talaga natutunan ko talaga yung value of waiting. Yung waiting kasi may dalawang klase yan eh. Waiting passively, waiting actively. Yung passive, wala kang ginagawa, naghihintay ka lang, Lord, sino? Wala ka namang ginagawa. Pero yung actively, you have to wait, actively serving God. Nagpa-perform ka, nagpe-pray ka, diba? And of course, you attract who you are. Eh kung gusto mo ng man of God, dapat woman of God ka. So, yun yung mga tips ko lang naman dyan. And eventually, when you pray, maganda na yun. When you pray, talagang darating yung God's best mo, diba? Amen. Nakakatuwa na naging bahagi ang ating prayer center sa journey ni Rodel. Dahil sa inyong donasyon at pakikipagkapit-bisig sa amin ay napapanatili nating bukas 24/7, araw-araw ang CBN Asia Prayer Center. Ang aming trained prayer counselors ay nariyan palagi para damayan kayo sa inyong pinagdaraanan, ipanalangin kayo at bigyan ng payo kung kinakailangan. Ang dami nang tumatawag na single sa prayer center natin ngayon. And speaking of prayer, hindi namin palalampasin ang pagkakataong ito para samahan kayo sa panalangin ng kaligtasan. Gusto nyo bang maranasan ang joy na na-experience ngayon ni Rodel? Nangyari yan nung tinanggap ni Rodel si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay at maaari mo rin niyang gawin ngayon. Tara, samahan nyo kami. Let's close our eyes in prayer. I believe na hindi aksidente na nandito ka ngayon. And maybe some of you are single or happily married, no? And the Lord wants, no, na encounterin ka ngayon kung nasan ka man. Sundan mo ko sa panalangin. Sabihin mo, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Lord, at ino-offer ko po, sinosurrender ko po ang aking buhay. Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At simula ngayon, Lord, ikaw na po ang magmaneho ng aking buhay. Iligtas mo ako sa aking sitwasyon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. If you have stories of healing and transformation, share them with us, either on your Facebook pages, CBN Asia, or the 700 Club Asia, on our Instagram or X. Please use the hashtag #kapitlang, God is Joy. Meanwhile, we would like to thank our faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis. Naku, ilang araw na lang, Pasko na. Maririnig na naman natin ang kantang Joy to the World, the Lord. Yung kantang yan po ay mula sa Bible, sa Matthew 1:23, where it says, Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. The prophecy was fulfilled. The Lord came more than 2,000 years ago when God's greatest gift for mankind was born.
Sa mga naghihintay po ng regalo ngayong Pasko, si Jesus ang pinakabonggang regalo natin mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga kababayan natin na nalulumbay at nagsesenti tuwing Pasko, nako, wag na wag kang bibitaw. Kapit lang! God is joy! Ayan, and we're so joyful tonight because a lot of you have joined us. Kagaya si Melodia who donated 515 pesos, Vanji 500, Alvin 500, Bernadette 500. Sa GCash naman, si Monette from Albay 500, Rosemary 4,000, Danilo from Pasig City 500, Joanne 500, Regine from Bulacan 200. Si June at si Judith Australia 5,000. Ayan, si Janet Manila 500, si Luningning 1,000 monthly, si Cheryl Japan 5,000. So far, your donations have reached 1,647,116 pesos. Tuloy-tuloy lang po kayo sa pagtawag sa amin para sa inyong donasyon. Bukas po ang ating prayer center 24/7 para tumanggap ng inyong tawag. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting peace and joy! Ngayong Lunes, 800,000 pesos na utang dahil sa credit card theft. Paano niya hinarap? Dating driver, ngayon may lumalagong negosyo na. Panoorin ang kanyang inspiring story. Mag-asawang nagkahiwalay dahil sa third party. Nabuo muli dahil sa simpleng post ng anak. Ano ang nilalaman ng kanyang post? Kapit lang. God is Joy. Lunes, alas 12 ng gabi sa GMA.